Kasi nga, alam nila, nasa Senado talo sila doon. So, dinidribble nila dyan, ginagamit nilang plataforma para sa kanilang paninira kay VP Sara, naghahanap sila ng mga ebidensya, wala namang ebidensya, wala namang batayan, ang mga aligasyon, talagang wala eh. Kaya kailangan propaganda na lang, puro propaganda, black propaganda. Yan talaga ang layunin nila. Dahil nga nagkaisang magpasya ang House Committee on Justice na may probable cause yung dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang botong walang tumutol sa mga miyembro nito. Dahil dito ihahanda na ang articles of impeachment na isusumiti sa plenaryo kung saan kinakailangan ng 1/3 vote upang tuluyang na ma-impeach ang Vice Presidente at maipasa ang kaso sa Senado para sa paglilitis. Pinag-isa rin yung ng Komite Attorney Sal yung dalawang reklamo upang mapadali daw yung proseso habang nananatiling selyado itong tax records ng Vice President, ang kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio matapos bumoto ang karamihan laban sa pagbubukas nito. May ilang grupo at mambabatas na pumuna sa desisyong ito habang iginiit naman ng kampo ni VP Sara na hindi sila nagulat sa naging resulta at kinwestiyon ang naging proseso ng pagdinig. Doon po sa issue, Attorney Sal, na hindi na binuksan yung tax record, hindi ba sila natatakot nun, Attorney Sal, na buksan kasi baka makasuhan na naman sila? Ano pong reaction na dito sa usaping ito? Bago yung dalawang issue ang binanggit mo. Unahin natin yung isa. Unang-una, yung naging rekomendasyon ng Committee on Justice na merong probable cause. Gaya po ng sinabi na natin ng paulit-ulit sa programa nito na yung Committee on Justice ay moro-moro yan at siguradong i-recommenda nila na may probable cause. At yan nga po nangyari. Hindi po tayo ng hula kaya ng akusasyon ni Ping Lacson na nanguhula lang tayo. Yung aking mga sinasabi, hindi yung panghuhula yun, kundi yun ay opinyon na batay sa mga galaw. Makikita mo naman, napakadaling basahin ng mga yan. Sapagkat yung ginawa nilang hearings Committee on Justice na mini-trial ang tawag nila na tumatanggi ng preliminary investigation na hindi naman preliminary investigation dahil irregular talaga ang ginawa nila. Kaya nga tumakbo sa Korte Suprema ang mga abogado ni Vice Presidente Inday Sara. Ang katotohanan talaga niya, yan ang planado na yun. Kaya kita niyo unanimous. Pati yung mga kumukontra, bumoto rin. Pakitang tao lang pala. Pero yung si Suntay, hindi ko naman maintindihan ito si Bong Suntay. Bakit ka absent? Tapos nandun ka para meron man lang dissenting voice. Siguro meron isang lakad. Anyway, so gaya na sinabi natin, ngayon na nirecommit na nila. At sinabi na natin yan. Hindi yung tayo nagpapagod na itatransmit. Ito, ulitin ko na naman. Sigurado, mananalo sila sa plenaryo. Pero hindi nila makukuha yung 215 votes na isinagawa nila o ibinoto nila noong nakaraang impeachment of last year. Makukuha nila yung 1/3, maka 100 plus, but definitely hindi yung 215. So, itatransmit na nila sa Senado. O, mangyayari na naman yan. Sabihin naman nila, nanguhula ka naman. Hindi nanguhula yung Ping. Yan eh, batay sa mga galaw nyo. Kaya marami tayong sinasabi dito na nangyayari. Di ba? O anong tingin mo, Carlo? Di ba marami nang sinabi natin na palaging nangyayari bago pa mangyari? Hindi pang huhula yun. It's not even a prophecy. It's yun ang tinatawag na scientific analysis. Merong predicate. Kaya malalaman natin ang kalalabasan. Pero mga assumptions, at yung assumptions, hindi lang yung haka-hakang assumption. Yung po ay nakikita talaga yung galaw nila. Kaya madali talagang basahin. Now, puntahan naman natin yung sabi mo anong gagawin nila. Unang-una,
ito naman mga biyaya, kung hindi ba naman sila may pagka, ano rin eh. Hindi mo malaman kung natakot o mahina, bumasa, mga abogado naman. Bawal! Sinabi na nga bawal, hindi po pwedeng ilabas. Pero dinala pa nila, silyado at iniwan. Alam niyo na nga bawal, dinala niyo pa. Alam niyo na nga bawal, iniwan niyo pa. Hindi ko para kayong, para kayong mga elementarya na may hina, upintindi. Siguro, baka mas magagaling pa itong mga elementarya current generation at tatalino. Mariusip talaga kayo. Kaya, anong tanong mo? Ano nga ang tanong mo tungkol doon, Carlo? Hindi na nila Carlo, binuksan pa yung box na naglalaman ng tax record at yung may sa iba din sinabi na hindi na nila binuksan kasi baka pag binuksan nila yon ay naku makakasuhan na naman sila ng paglabag sa yung Data Privacy Act. pareho sila dapat kasuhan. Mm. Yung BIR dahil dinala nila ron. Sila naman dahil binuksan nila. Parang pareho sila lumalapag sa batas. Mm. Ayan na. Pero patuloy pa rin yung kanilang Attorney Sal sa plenaryo. Plenaryo na talaga yung next nilang patutunguhan. Di Pero ba, sinabi na natin yan kasi mm, nga, alam nila, nasa Senado talo sila doon. So, dinidribble nila dyan, ginagamit nilang plataforma para sa kanilang paninira kay VP Sara, naghahanap sila ng mga ebidensya, wala namang ebidensya, wala namang batayan, ang mga aligasyon, talagang wala eh. Kaya kailangan propaganda na lang, puro propaganda, black propaganda. Yan talaga ang layunin nila. ayan. Pero meron pang isang issue, Attorney Salca, nung kahapon na nangyari regarding pa rin to sa yung ang banta kasi nga kinumpirma daw ng NBI o ng National Bureau of Investigation sa pagdinig kahapon ng House Committee on Justice na may isinasagawang investigasyon kaugnay nga ng umano'y banta ni VP Sara laban kina PBBM at sa kanyang pamilya. Ayon sa NBI agent, may tinutukoy silang assassin daw pero patuloy pa yung kanilang investigasyon at pangangalap ng ebidensya. Tinalakay sa pagdinig yung isang video noong Nobyembre 2024 kung saan umano'y nagbitiw nga ng banta si Vice President Sara. Isang video na napatunayang authentic ng NBI matapos yung masusing digital verification. Samantala, sinabi rin ng ahensya na 2 beses nila ipinatawag si VP Sara ngunit hindi ito dumalo habang itinanggi naman ng kanyang kampo yung mga aligasyon. Kaya inirekomenda na ng NBI yung pagsasampa ng kasong inciting to sedition at grave threats na kasalukuyang nasa review pa ng DOJ. Iginiit ng NBI na seryoso nilang tinatrato ang anumang banta laban sa Pangulo habang patuloy yung surveillance sa ilang persons of interest. Sa tingin niyo po, Attorney Sal, itong hirit pa ng NBI ay maniniwala talaga ang tao na talagang may banta? Parang inulit na nila yung dati. Alam po ninyo yan, yung NBI, investigator nila, pero pag kumanta, at inilabas pa nila yung video. Yes, Yung Attorney. video yun, alam na ng lahat yun. Sa Zoom. Pero dahil nga nagpupropaganda sila, papaalala, o tingnan nyo, talagang nagbanta siya, patayin, and so forth and so on. Talagang propaganda eh. Oh, ang tanong ngayon sa kanila, anong iimbestigahan nyo? Number 1, sinabi na nga, sabi niya, merong assassin. Wala namang binanggit kung sino yung assassin. Pangalawa, mangyayari lang kung patay na siya. Anong iimbestigahan nyo? Madalit sabi, gaya ng pinaliwanag na po natin, whether dito sa programa natin o sa mga column natin sa The Manila Times, yung pong ginawa ni Inday Sara, kumbaga, inabot na yung kanyang pasensya, sukdula na dahil sa ginagawang pangapi sa kanya. At yung banta sa kanya na tunay, siya ho ang may banta sa buhay niya na hindi ho siya iniintindi ng gobyerno.
inalabas niya na yun na merong tunay na banta sa buhay. There is a real threat against your life. Bakit niya malalaman? Bakit naman hindi? May intelligence group din siya. May mga security siya. Saka makikita natin ang pagkakaisa ng mga kalaban niya sa politika. Bakit naman hindi niya akalain? Ngayon, nung siya ay tinutugis na, sinundan at tugisin ng kanyang ama, tapos yung mga kalyado, gaya ni Pastor Kibuloy, at kung sino-sino pa, anong nangyari doon? Hindi ba pati yung staff niya binuli, pinakulong? Kung kayo'y nasa kanya namang kalakaran, sa kanyang katauhan, talagang magagalit kayo. At the same time, matatakot kayo na yung mga malapit sa kanya, yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga kaalyado niya, ay tinutugis ng kanyang mga kalaban sa politika. Naroon na yung banta pa. So anong ginawa niya ngayon? Ginawa niya, ginamit niya ang plataforma upang ilantad na muli ang banta sa kanyang buhay at ginagawa nilang pag-aapi sa kanya at paglabag sa karapatan ng Vice Presidente at ng mga staff niya. At, kumbaga, she was calling for help. Nananawagan siya, tulungan niyo po ako sapagkat may banta sa akin. At humihingi ako sa inyo ng saklolo. Bigyan niyo ako ng katarungan kasi pag ako'y napatay, etong mga taong ito ang pinaghihinalang pumatay sa akin. Kaya, meron na akong kinausap. Pero actually, ano lang yun? Yun ang tawag doon, yun outburst lamang ng kanyang one, kanyang pagkatakot sa buhay niya. Two, yung galit niya sa ginagawang paninira sa kanya, pagsalakay sa kanyang mga staff. At number three, humihingi siya ng saklolo sa taong bayan, tulungan niyo ako. At itong mga taong ito, ako'y tinutugis at papatayin ako. At pag ako'y napatay, bigyan niyo ako ng katarungan. Hanapin niyo itong mga ito. Yun lang ang ibig sabihin. Ito ng mga NBI, nagpapagamit naman. Nagpapagamit. Kaya ako, iniisip ko na naman ngayon, naku, delikado na naman. Iimbestigahan daw nila. Meron na daw sila mga suspects at minomonitor na daw nila. Sino na naman kaya ang isang Ramil Madriagang kukunin ng mga ito? At gagawa na naman ng mga kalokohan, gagawa naman ako. Kinausap ako ni Bibi Sara na papatayin ko si ganyan, si ganyan. Madali yung gawin yan. Alam niyo, pag kayo nasa kapangyarihan, sa pamamagitan ng paggamit ng lakas, ng puwersa, ng impluensya, pera, maniwala kayo, napakadaling gumawa ng at mag-produce ng isang testigong nagsisinungaling gaya ni Ramil Madriaga. Yan po nakikita natin.